Welcome sa aking channel. Pag-usapan natin ngayon ang mga magagandang benepisyo ng sambong o gabon sa salitang Bisaya. Pero bago po yan, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. At kung sakaling sa tingin nyo may tulong itong video natin, baka pwedeng makahingi ng isang pabor. Papindot ng subscribe button para updated ka sa mga susunod nating mga video sa mga patungkol sa kalusugan. Maraming salamat po. At bago po natin umpisahan ang usapang ito, nais kong ipaalala sa inyo na mas mahalaga ang kalusugan kaysa anumang kayamanan na meron ka ngayon. Okay? Ang sambong isang halaman na mahalaga sa mga Pilipino. Dahil sa mga magagandang benepisyo nito, isa ang sambong sa mga halamang gamot na iniendorso ng Department of Health o DOH sa ilalim ng Republic Act 8423 noong 1997. Ang sambong ay madali lamang patubuin na umaabot ang laki sa 1 hanggang 3 metro ang taas. Damo lang ito kung ituring sa ibang bansa, pero napakahalaga nito sa ating mga Pilipino. Matibay ang mga tangkay na may pinagsamang kulay na green at brown. Hindi lingid sa karamihan na ang sambong ay maraming benepisyo na pwede nating makuha para sa ating kalusugan. At maraming sakit ang kaya nitong pagalingin. Okay? Una na dyan ang bato sa kidney. Ayon sa pag-aaral, ang sambong extract ay nakapagpaliit ng calcium oxalate crystals o yung mga bato sa kidneys. Hindi lamang pinapaliit ng sambong ang mga bato, pinipigilan din ng sambong ang pagbuo ng mga ito na maging masakit kung sakali sa may mga bato. Epektibo rin ang sambong upang maiwasan ang formation o pamumuo ng mga bato sa ating kidneys. Kung nais mo itong subukan, ayon sa National Kidneys and Transplant Institute, magpakulo lamang ng dahon ng sambong at gawing tsaa, inumin ito 3 beses hanggang 4 na beses sa isang araw. Pamamanas. Ang pamanas o edema ay isang common na sintomas ng maraming sakit. Nagiging masakit ito at hindi komportable ang mayroon ito. Ang nangyayari kasi sa ating mga cells o tissues kapag may manas ay nagre-retain ng sobrang fluids. Ang good news nito, ang sambong ay isang diuretics o nagpo-promote sa ating katawan upang tanggalin ang sobrang tubig. Kaya ang resulta, mas madalas ang pag-ihi at mababawasan ang iyong pagpamamanas. Mataas na blood pressure. Problema mo ba ang pagtaas ng blood pressure mo? Bakit ayaw mong subukan ang uminom ng sambong tea araw-araw? Para mapababa ito. Ito ay proven na nakapagpababa ng blood pressure dahil sa taglay nitong flavonoids at terpenoids. Isa pang dahilan na epektibo ito dahil sa natural nitong diuretics properties na taglay nito na nagtatanggal ng excess fluid sa ating katawan. At dahil dito, hindi mahihirapan ang ating mga puso na pababain nito ang ating blood pressure. Lagnat. Kilalang-kilala na ang sambong para sa mga may mga lagnat. Ito ay madalas ginagamit sa mga taga-probinsya sa Pilipinas. Dahil ang sambong mayroon din itong antibacterial properties at nakakaginhawa sa mga taong may lagnat. Kung iinumin ito, marami ding gumagamit nito para sa sponge bath. Ang sambong sa may mga lagnat, magpakulo lamang ng mga dahon ng sambong at pagkatapos gamitin ito pangpunas sa katawan ng taong may lagnat. At siyempre, huwag naman yung masyadong mainit, yung katamtaman lamang. Masakit na ngipin at singaw. Halos all around talaga ang sambong. Pwedeng-pwede para sa iyong bibig. Marami ang namumroblema na kapag masakit na ang kanilang mga ngipin. At yung iba naman kapag maraming singaw. At yung iba nga na nakaranas nito, halos hindi makatulog dahil sa sobrang sakit nito. Kaya kung may naging problema ka ng ganito, magmumug ka lang ng sambong at siguradong mawawala ang sakit. At paalala na lang din na magpakonsulta din sa iyong dentist at para malaman at mapagaling ang iyong problema. Pananakit ng ulo. Alam mo ba na nagtataglay din ang sambong ng mentol? Kung iinuman mo nga ang sambong tea, medyo minty ito at cool ang lasa nito. Ito ang dahilan kung bakit epektibo din ang sambong para sa may mga migraine at pananakit ng ulo. Ang gawin mo lang, maglagay ng mga dinikdik na dahon ng sambong sa iyong noo at lagyan ng malinis na tela para pang-hold para hindi ito malaglag. Siguradong giginhawa ang pakiramdam mo at malaki ang chance na mawawala ang pananakit ng iyong ulo. Kanser sa atay. Ayon sa mga pag-aaral, ang methanolic extract ng sambong ay nakapagpapigil ng human hepatocellular cells na matatagpuan sa ating atay o liver.
Ibig sabihin nito, epektibo ang sambong para sa may mga kanser sa atay. At para naman sa mga wala pang kanser, pinapababa din nito ang tsansa na magkakaroon ka ng liver cancer. At ilan pang mga napatunayan na kayang pigilan ng sambong na kanser ay ang lung cancer at oral cancer. Nakakamangha ang sambong, di ba? Ang pangontra sa lamok at insekto. Isama na natin ang benepisyo na ito dahil ang kagat ng lamok ay maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng dengue, malaria at iba pa. Kaya kung may problema ka na involve ang lamok sa bahay nyo, mas mabuting magtanim ka ng sambong dahil epektibo din itong nakapagpapataboy ng lamok dahil sa scent o amoy nito. At ayon sa mga eksperto, mas epektibo ito kung ang mga tuyong dahon at mga sanga ng sambong ay susunugin. Ang uso kasi nito ay magtataboy ng mga lamok. Arthritis at rheuma. Base sa mga pag-aaral, ang sambong ay napaka-epektibo upang maibsan ang pananakit ng ating katawan gawa ng arthritis at rheuma. Ang sambong kasi ay iniibsan ng mga pamamaga sa kasukasuan dahil ang sambong ay may anti-inflammatory components. At kung mayroon kang arthritis at rheuma, subukan mong uminom ng sambong araw-araw. Mga sugat. Ang oil na taglay sa dahon ng sambong ay napaka-aktibo sa mas mabilis na pagpapagaling ng mga sugat. Ang sambong ay napatunayan ng nagdudulot ng capillary regeneration, blood circulation at wound construction. Kaya malinaw na lahat na kailangan para mas mapabilis gumaling ang sugat ay nasa sambong na. Idagdag pa natin ang antimicrobial agents na nasa sambong. Kaya mas mapipigilan din ng sambong ang pagkakaroon ng infeksyon dulot ng iyong sugat. Ang gawin mo lang, ilagay ang katas ng sambong sa iyong sugat o di kaya itapal ang mga dinikdik na dahon nito. Hangin sa tiyan. Kung ikaw ay may hangin sa tiyan o kabag, may mabilis na solusyon dyan. Magpakulo lamang ng 2 kutsara ng tinadtad na dahon ng sambong at 1 basong tubig sa loob lamang ng 5 minuto. Inumin ito habang mainit-init pa. Magiging maganda ang iyong pakiramdam at maaaring mawawala ang kabag o hangin sa tiyan. Trangkaso at sipon. Dahil ang sambong ay methanolic compounds, maganda din ito para sa trangkaso at sipon. Ang mga sintomas ng trangkaso ay maaaring mawawala dahil sa sambong at tumutulong ito upang gumaling ka kaagad na mas mabilis. Pananakit ng lalamunan o sore throat. Kung masakit ang iyong lalamunan na may kasamang pangangati o di kaya'y namamaga ito o barado, ang sambong ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties na gaya ng mga gamot ng ating nabibili sa mga butika para sa sakit ng sore throat at isa na ako sa magpapatunay na epektibo talaga ito. Pwede kang uminom ng sambong tea o di kaya'y gawin mong pangmumog, asahan mong giginhawa ang iyong pakiramdam. Pananakit ng puson sa mga babae o dysmenorrhea. Madalas itong nangyayari lamang sa mga babae na nakakaranas ng pananakit ng puson, lalo na sa kanilang mga kabuuan ng dalaw. Malaki ang may tulong ng sambong para mawala ang sakit nito. Ang sambong ay napatunayan ng tumutulong na mag-stimulate ng blood flow sa pelvic region kung saan nakakaranas ka ng sakit tuwing may dysmenorrhea. Okay? At paalala lang, kung hindi ka sigurado na gumamit ng sambong, mas mabuting kung magtanong ka sa iyong doktor dahil katuwang na ng mga doktor ang sambong dahil sa effectiveness nito. At sa huli, uulitin ko, ako'y nagsasabing mas mahalaga ang kalusugan kaysa kayamanan. Kaya ingatan natin ang ating katawan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.